Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, mga OFW, mga Manilenyo at mga Iskonians na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So ito po, mayroon lang po akong gustong reaksyonan na kung saan sabi nga dito ni SB or ni Sam Bersosa na isa din sa tumatakbong mayor ng Maynila na kung saan di ko alam kung tumakbo ba ito para makatulong o tumakbo para magnegosyo. No? Sabi kasi ni Sam Bersosa na scam daw ang awayan ni Isko at ni Hani Lacuna. Sabi pa nga niya dito, instead na mag-away kayo, magtulungan na lang kayo at itulong nyo sa taong bayan yung pag-aaway ninyo. Instead na mag-away kayo, mag-itulong nyo na lang. Sabi niya, grabe daw ang pahirap ni Hani at ni Isko sa Maynila. Bininta daw ang mga paaralan, bininta daw ang Divisoria, bininta daw ang mga pagmamay-ari ng City Hall ng Maynila. Sabi ko, ay, grabe. Halata po talagang paninira na ito at halata po talagang hindi na po ito hindi na po totoo ito at ito po'y fake news. Actually, kung nanood man ngayon ang mga supporters ni Sam Bersosa sa akin or mismong si Sam Bersosa, i-correction ko lang po yung sinasabi mo na bininta ni Isko ang Divisoria at nangutang siya ng 18 billion. Actually, halata lang po talagang hindi ka taga Maynila. Kasi kung taga Maynila ka, alam mo po ang nangyayari. Hindi po Divisoria ang bininta. Ulitin ko po, Sam Bersosa, hindi ka naman po siguro tanga, hindi ka rin naman po siguro bobo kasi nga naging milyonaryo ka. Di ko lang din alam, naging milyonaryo ka sa katalinuhan ba yan or may kasamang panluloko. Diba? Kasi ito lang po hindi po Divisoria ang bininta. Bagkus ang bininta po ay ang Divisoria Mall or DB Mall. No? Ang DB Mall po ay maliit lang po iyon, lote lang po siya na tinatayuan ng mall na kung saan binenta ni Yorme Isko Moreno kasi nga habang tumatagal ay paunti ng paunti yung kinikita ng mall kasi mas maraming mga nagtitinda sa labas at mas maraming bumibili sa labas kaysa sa loob ng mall na paunti ng paunti yung umuupa at mas pinili na doon na lang sa labas magtinda. So ngayon sabi ni Yorme, kung manatili tayong ganito, mag-antay na lang tayo ng kikitain sa mall, ibenta na lang natin. No? So yung pinagbintahan po doon sa Divisoria Mall or DB Mall, na parang lote lang naman ang laki noon, hindi po buong Divisoria yung DB Mall lang. So ang pinagbintahan po noon ay nagastos po, nagamit para sa mga machine, sa mga gamot, sa pandemya, kasi actually nangyari po yun ay 2019-2020. So yun po ay nagamit sa mga relief goods, mga food packs, mga ayuda, at yung pinagbentahan ng DB Mall ay napunta po sa tao, bumalik po sa tao. Actually hindi naman po sana ibenta yon kung napapakinabangan, wala na po masyadong umupa doon sa loob ng DB Mall. Kaya mas napilitan na lang si Yorme na ibenta kasi kailangan po ng Maynila. Pandemic po at that time. Saka nagtataka lang din po ako, pandemic naman po yun, bakit ni isang anino ni Sam Bersosa hindi ko rin nakita. No, inexplain ko lang, wala pong bininta si Isko na Divisoria. Ang bininta lang na po niya ay DB Mall. So pakinggan niyo po ang sinabi ni Sam Bersosa dito, kayo na lang pong humusga ha. Bininta daw kasi ni Yorme ang DB Mall at iba pa. Pinag-usapan, grabe ho almost 18 billion ho ang inutang nila. Dinako nila sa utang ang Manilenyo. Alam nyo, pag kinupit na yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan na 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Dininta ko pa nila yung mga ari-arian na Maynila. Divisoria, Paco Market, mga court, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Saan napunta? Ayan. So actually mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan yung sinasabi ni Sam Bersosa na binenta daw nila ang Divisoria
Ang Divisoria hindi po mabibenta yon kasi ang Divisoria po maraming nagmamay-ari ng mga buildings dyan. At ang pagmamay-ari lang po ng City Hall of Maynila ay ang Divisoria Mall, na kung saan wala na pong nangungupa doon sa loob ng Divisoria Mall kasi mas maraming nagtitinda doon sa labas ng paligid ng Divisoria Mall kaya binenta ni Isko. Pangalawa, hindi po si Isko nagbenta ng Paco Market. Wala pong Paco Market na binenta. Pangatlo, wala din pong City Colleges of Manila na binibenta. At pang-apat, kung tinanong mo kung saan napunta ang pinagbentahan ni Yorme doon sa DB Mall, napunta po sa taong Maynila. At yun naman pong inutang ni Yorme na 18 billion, tinatanong mo kung saan napunta yung inutang na 18 billion. Andyan po, may resibo po. Nandyan po yung mga elementary school, nandyan po yung Aroseros Park, nandyan po yung mga parke na pinapalinis, nandyan po yung tinatawag nating bagong hospital ng Maynila, nandyan yung Santa Ana, nandyan yung mga pabahay. Unang pabahay niya ay ang Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, nandyan po ang San Lazaro na ngayon po ay 95% gawa na, nandyan din po ang San Sebastian, nandyan ang Pedro Hill, nandyan ang Baseco, at marami pang iba, no, na mga proyekto. Kaya sa tinanong po ni Sam Bersusa kung saan napunta, mag-research ka po. Hindi po yung actually paninira na yung ginagawa mo. Kaya kadalasan po sa mga tumatakbong politiko sa Maynila at kumakalaban kay Isko, hindi po nananalo. Alam niyo kung bakit? Mga bobo at mga fake news. Ang sinasabi, binigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, dapat yan hundreds of thousands per tao sa isang Manileño. Wala naman natanggap Binulag po tayo sa iilang ayuda na kahit kami naman, binigay din namin. Ang dami na bigyan ng ayuda nung... So ito ang sabi. Kung tutuusin daw, yung inutang na 18 billion ay dapat per tao sa Maynila ay tag hundreds of thousand. Kasi 18 billion ang inutang. Actually, hindi po inutang ni Yorme pera, hinawakan niya. Nung inutang niya po yan, automatic po pinapagawang proyekto, pinapagawang project. At saka, bakit nangangailangan ka ng ayuda? Ang dami mong pera. Kami nga dapat ang magtanong Nung panahon ng pandemya, bakit hindi ka namin nakita? Nung panahon ng krisis at lumaganap ang COVID, nasaan ka? Bakit ngayon ng eleksyon tsaka ka nagpapakita? 'Di ba? So, nagpapatunay lang na kapag eleksyon lang kayo nakikita, kapag walang eleksyon hindi kayo nakikita. 'Di ba? Tinatanong mo kung saan napunta ang 18 billion na inutang ni Yorme, ba't hindi mo puntahan, hindi mo obserbahan kung ano-ano yung mga pinapatayo ni Yorme ng mga infrastruktura? 'Di ba? Kami nga dapat ang magtanong Nung panahon ng pandemya ng 2019-2020, wala kaming kilalang Sam Bersosa at hindi namin nakikita si Sam Bersosa kasi busy siya sa kanyang business na paramedic. 'Di ba? Dapat kami ang magtanong Bakit ngayon ka lang? 'Di ba? Na kung saan nakabango na ang Maynila. 'Di ba? Bakit noong pandemya wala ka? Dapat kami yung magtanong, hindi ikaw ang magtanong. Alam mo kung totoong may malasakit ka sa Maynila at kung totoong may malasakit ka sa mga Manileño, hindi mo kailangang tanungin at hanapin yan, gumawa ka ng sariling ikaw. 'Di ba? Hanapin mo saan napunta yung 18 billion, hanapin mo kung anong napagawa, bakit hindi na gumawa ka ng trademark na makilala ka ng tao. Diba? Hindi yung sumausaw ka sa issue, sasakyan mo yung issue, walang nananalo sa ganyang pakulo. SB. Walang nananalo sa ganyang pakulo. Diba? Sasabihin mo, nasaan ang 18 billion na inutang ni Hani at ni Isko? Bakit walang nakita at saan napunta? Dapat nga kami ang magtanong, nasaan ka nung pandemic? Bakit ngayon ka lang namin nakilala? Actually, hindi ka naman namin dapat makilala kung hindi ka kinontent ni OG Diaz. Kasi ang pagkakaalam ko, yung Sam Bersosa na nakilala ko sa tulpo lang nung pinatulpo ka. 'Di ba? Yun lang, mga kababayan, no? Sabi kasi ni Sam Bersosa, saan daw napunta ang 18 billion na inutang ni Hani at ni Isko? Dapat nga ang tanungin, nasaan si Sam Bersosa nung pandemic? Bakit ngayon lang? 'Di ba? So yun lang. Maraming salamat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. See you next vlog. God first. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page
TikTok account, YouTube channel, no? And mga Manilenyo, mag-ingat po kayo palagi. God bless. Thank you.